Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Sa lawak ng pinsala ng Bagyong Uwan, problema ngayon ang mga linya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Ayon sa Office of Civil Defense, posibleng nasa 1 buwan pa bago maibalik sa normal ang mga power lines. Narito ang report. Tumuntong na sa 18 ang bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Uwan ayon sa Office of Civil Defense o OCD. 3 sa Region 2, 12 sa Cordillera Administrative Region at 1 sa Region 5, 6 at 8. Ayon sa ahensya, pinakadahilan ng bilang na yan ay sanhi ng landslide. Nag-iwan din ito ng 28 sugatan at may 2 nawawala. Kung titingnan naman, malayo ang bilang na yan sa mga nasawi sa Bagyong Tino sa mahigit 200. Malaking factor dito ayon sa OCD ang preemptive evacuation. What is ma-compare pa lang natin ngayon are two things, no? Yung preemptive evacuation data na sa Tino po nasa 290,000 families or 898,000 individuals ang sumama sa preemptive evacuation. Dito kay Uwan po 499,000 families or 1.7 million individuals ang sumama. So halos sabihin mo ng doble, no? Sa pagtataya ng OCD, nasa 2.4 million individuals ang apektado ng Bagyong Uwan, kung saan mahigit 804,000 ang nasa 11,000 evacuation centers. Ngayong araw nga, pumunta si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Catanduanes para i-assess ang impact ng Bagyong Uwan sa Bicol Region. Patuloy ang DSWD sa pamamahagi ng ayuda at family food pack sa mga sinalanta at bakwit. Aabot na sa 49 million pesos ang halaga ng tulong na naipaabot ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan. Tinitiyak din ng kagawaran na may sapat na tulong pa silang maibibigay sa halagang 123 million relief resources sa Bicol Region. Problema naman ngayon ang mga linya ng kuryente, tubig at komunikasyon na pinadapa ng Bagyong Tino. Ang Department of Energy sa kanilang task force ay may mga gensets naman at alternative power resources. Nagpakalat na rin ang mga Starlinks ang Department of Information Communications Technology. Yun nga lang, aabutin pa talaga ng humigit kumulang 1 buwan bago maayos ang mga linya sa lahat ng lugar na naapektuhan ng bagyo. Sinabi rin ng Office of Civil Defense na 15 to 20 days pa bago maibalik ang linya ng tubig sa Catanduanes. Patuloy ngayon ang mga LGU sa pamahagi ng malinis na maiinom na tubig. Sa ngayon, nakamonitor pa rin ang pag-asa sa galaw ni Bagyong Uwan. Bagamat nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility 130 kaninang madaling araw, isa na lamang severe tropical storm ang bagyo at muling papasok sa bansa Biyerkules ng gabi. Paglilinaw naman ng pag-asa, hindi ito tatama sa kalupaan ng bansa at wala nang gasinong epekto. I-describe lang po natin, yung Philippine Area of Responsibility, ito po yung imaginary line na kung saan yung DOST Pag-asa ay magre-release ng mga bulletin at impormasyon patungkol sa bagyo, low pressure area na nakakaapekto o posibleng makaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Magpapatuloy po muli yung kanyang pagkilos pa northwest at papasok po muli yan ng Philippine Area of Responsibility at magla-landfall sa southwestern portion o coastal area ng bansang Taiwan by Wednesday night. At magpapatuloy pa ito na humina into tropical storm and eventually tropical depression, and by Friday ay hihina pa ito into low pressure area. Bunsod dito, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes at ilang parte ng Ilocos Norte, habang signal number 1 naman sa Cagayan, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at La Union. Wala naman nakikitang weather disturbance sa Pag-asa sa bansa sa susunod na 3 araw. Iniimbestigahan na ng Department of the Interior and Local Government kung may pananagutan ang mga local chief executives na nasa ibang bansa habang nananalasa ang mga Bagyong Tino at Uwan. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Pinuubaya na muna ng Malacanang ang investigasyon sa DILG hinggil sa pag-alis ng bansa ng ilang lokal na opisyal mula Cebu habang nananalasa ang Bagyong Tino at Uwan.
Sa press briefing kanina, binigyan diin ni Palace Press Officer Claire Castro na pinangungunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang investigasyon kaugnay nito. Ayon kay Castro, pinagpapaliwanag ang mga opisyal para matukoy kung reasonable ba ang dahilan ng kanilang pagpunta sa United Kingdom sa unang linggo ng Nobyembre. Kaya nga po iimbestigahan po ito kasi kailangan malaman kung ito'y bakasyon at hindi aksyon. Marami po kasi talagang nagbabakasyon habang may kalamidad at yan po ang hindi gusto ng ating Pangulo. So tingnan po natin, imbestigahan po natin kung sila may kinakailangan na mapanagutan. Sinabi rin ni Castro na ang paliwanag ng mga lokal na opisyal ang magiging basihan ng DILG kung may pananagutan ba sila sa batas, lalo't sa ilalim ng Local Government Code, inaatasan ng mga gobernador, alkalde at miyembro ng local council na pangunahan ng disaster aid at relief efforts sa kanilang nasasakupan sa panahon ng kalamidad. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi, dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Sa ibinigay na listahan ng Presidential Communications Office sa media mula DILG, makikita na 8 mayor at isang board member mula Cebu ang nasa United Kingdom sa gitna ng pananalasa ng Tino. Ayon sa listahan, lahat ng opisyal ay nag-apply at nabigyan ng Foreign Travel Authority o FTA noong Setyembre para sa kanilang biyahe pa London ngayong Nobyembre. Na-issuean ng FTA pa London sina Liloan Mayor Alju Frasco, Poro Mayor Edgar Rama, Tudela Mayor Greman Solante, San Francisco Mayor Alfredo Arqueliano Jr., Pilar Mayor Manuel Santiago, Catmon Mayor Avis Ginoo Monleon, Compostela Mayor Feliger Quino at Cebu 5th District Board Member Red Duterte. Tanging si Bourbon Mayor Nico Dotillos ang nagkansela ng kanyang biyahe. Nauna nang kinumpirma ni Secretary Remulla na si Isabela Governor Rodolfo Rodito Albano III ay nasa Germany nang manalasa ang uwan sa kanyang probinsya. Depensa naman ni Albano, sapat ang paghahanda ng provincial government ng Isabela bago pa maglandfall ang uwan. Wala pang pahayag si Remulla kung nakabiyahe ba palabas ng bansa ang mga nasabing opisyal bago niya ipag-utos ang foreign travel ban. Ayon kay Remulla, nasa 40 opisyal ang mayroong travel authority pero hindi natuloy sa mga biyahe, kasunod ng paglabas ng Memorandum Circular No. 2025-110. Binawi ng Memo Circular ang lahat ng na-issue na FTA na saklaw ang mga biyahe mula November 9 hanggang 15, mapapersonal o official trip man. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, bilang ng mga nasawi sa hagupit ng Bagyong Tino umakyat na sa 232. Senior citizen sa Negros Oriental inatake ng mga bubuyog. At King Charles nagbigay ng mensahe ng pakikiramay sa mga nasalanta ng kalamidad sa ating bansa. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.